Yan. Yan mga boss. Nandito kami sa Recto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan, i-record nyo na to. Utangin na nyo mga congressman. Galit na ang taong bayan. Ayan na mga boss, oh. Galit na ang taong bayan. Nandito kami sa Recto mga boss. I-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na to. Ayan na mga boss, oh. Ayan. PhilHealth namin, wag na kawin. Yan, oh, takbo daw. Urong daw, urong. Ayan, oh. Ano? Utangin na nyo mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan. Wag nyo nakawin yung pondo ng PhilHealth, wag nyo isiro ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo. Ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth, putang ina mo, magresign ka na. Herbosa, isa ka pa. Secretary of Health, tang ina mo, magresign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan, oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At masayang-masaya tayo dahil napakaraming pumunta dito sa rally natin. Yan. Para ipanawagan na ibalik ang pondo ng PhilHealth at labanan itong patuloy na panggagago ng gobyerno. Yan. Laban. Laban lang. Yan, sabi nga ni Prof. Celo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang-kita po yan sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda. Samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot nila. So, nakakawala po talaga to ng dignidad. Tama. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Mindanao. Magkakasama na kami ni Prof. Celo Magno. PhilHealth namin, wag nakawin. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Eh, ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit siniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AX, tupad, pati ang akap, eh ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na na-elect eh. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam niyo mga kasama, hindi naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin eh. Alam niyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, eh parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, eh tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag pa kayo sa ganyan mga kasama? Yes! Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bil sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman, bayani na naman ng mga congressman. Ayaw natin ng ganito dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro
yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin dahil ito, malinaw pa sa araw ng pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pang pamudmod ng mga politiko. Lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapakura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Ako ay napapamura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayo mga manggagawa, tayo mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pang pamudmod ng mga politiko. Lalo na Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapakura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kundi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas.